Sa 15th century, mas mahalaga ang mga spices kaysa sa ginto. Dahil hindi kaya tumubo ng mga spices sa malamig na klima, ang mga Europeans ay madalas makipagkalakalan. Ito na yung mga pampalasa. Ito na yung mga ginto. Naglalayag sila sa silangan o pero wala pang nakagawa sa kanilang galing sa Europa para maabot ang Hindi na po namin tayo. Gusto na po namin bumalik. Si Ferdinand Magellan ay determinado na gawin iyon. Ako na ang bahalang maglakbay patungong kanluran upang maabot ang kabilang bahagi ng mundo. Noon, naniniwala ang mga ibang tao na mundo ay pantay. Subalit naniniwala si Ferdinand Magellan na ang mundo ay bilog. Ito ang mundo at ito ay bilog. Malimit siya limurahin ng mga tao dahil sa kanyang paniniwala. Sa halip na magalit siya sa mga tao na inalimurahin siya, ginamit niyang motibasyon iyon. Mundo? Bilog? Patag yan! Mali! Mas naging determinado si Ferdinand Magellan na patunayan na bilog ang mundo. Kaya naman humingi siya ng tulong kay King Manuel, hari ng Portugal, para sa kanyang westward voyage papuntang Spice Island. Nais ko maglakbay patungong Spice Island. Ngunit hindi sinuportahan ng hari ang kanyang gusto. Hindi ko hinahayaan ang iyong nais na maglakbay patungong Spice Island. Maaari niyo po ba ang suportahan sa aking paglalayag papuntang Spice Island? Sinuportahan ni King Charles I, hari ng Spain, ang westward voyage ni Ferdinand Magellan. Kumuha ng 10 barko, sa Trinidad, San Antonio, Concepcion at Victoria si Ferdinand Magellan. Ang kanyang mga tripulante ay mga dating kriminal dahil walang Espanyol na gusto makatrabaho ang isang Portuguese. Sinusuportahan kita sa iyong pagdalayan. Kumuha ka ng mga galyon upang makatulong sa iyong pagdalakbay. Maraming salamat po. Sa Marso 1521, nakarating si Ferdinand Magellan sa Monon Island, Philippines. Nakipagkalakal si Magellan kay Raho Mabon, ang pinuno ng isla. Ibinahagi ni Ferdinand Magellan ang salita ng Diyos sa mga tao na nakatira sa isla. Subalit bago kayo maghanap ng kayamanan, hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos. Jacob 2 verse 8. Ang salita ng Diyos. Amen! Naging magkaibigan si Magellan at si Raho Mabon. At dahil doon, napasama si Ferdinand Magellan sa digmaan ng Humabon at Ferdinand Matay. Magellan ng ruta papuntang Pacific. Ngayon, ang tawag sa ruta na iyon ay Magellan Strait. Salamat naman at nakahanap na ako ng panibagong ruta. Dahil sa hirap na paglalakbay, pagkulang ng pagkain at sakit, isa sa mga barko ay bumalik sa Spain. 3 barko na lang ang natira sa ekspedisyon. Nung nalaman niyo nila Lapu-Lapu, kasunod ng umakpan, pinulo na ang gumamit sila ng mga sundata para kalaban si Ferdinand Magellan at ang Pascal. Sauli, namatay si Ferdinand Magellan sa laban. Nagtagumpay na natalo ni Lapu-Lapu at ang kanyang kawal, ang kawal ni Ferdinand Magellan. Ang laban na ito ay isa sa mga kilala na kwento sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang tawag sa laban na ito ay The Battle of Mactan. Nang napatay si Ferdinand Magellan, ang mga natirang tripulante ay bumalik